Kapag nakarinig ng tunog ng kampana, papasok marahil sa isip ang pangalang Hilario Sunico. Isa sa pinakatanyag na gumagawa ng batingaw o kampana noon pang panahon ng mga Kastila. Bagamat naririnig pa ang tunog ng ilan sa kanyang mga likha, tila sadya namang pinaguho ang kanyang 130 taong tahanan. Dito lamang Marso, hindi na nakaligtas sa demolisyon ang Hilario Sunico House sa San Nicolas sa Maynila. Ayon kay Stephen Pamurada, isang lead convener at history advocate mula sa Manileños for Heritage, itinaon daw ang paggiba sa Hilario Sunico House para walang sagabal. Nung time na yun na ginigiba siya, it was Holy Week. So kumbaga, yung mismong araw na mangyayari yung parang demolition is parang walang government offices na pwedeng trumabaho doon. Dahil tinatayang nasa 135 taon na ang Hilario Sunico House, nasa pangangalaga na ito ng Republic Act 10066 o ang National Cultural Heritage Act of 2009. Because under the NHCP guidelines, a house should generally be at least 50 years old, retain authenticity, and ideally preserve at least 70% of its original structure and material. Ang lumabag sa batas na ito o sumira sa idineklarang Important Cultural Property o ICP, gaya ng Hilario Sunico House, ay may kaukulang parusa. May be punished by a fine of not less than 200,000. Pwede ring imprisonment yan na 10 years or both. Sinadya ng iWonder team ang eksaktong kinatatayuan ng Hilario Sunico House. Ang inabutan na lang namin, isang tila abandonadong bahay. Wala na mga bintana at hindi na matatag ang mga haligi. Tila tinalupa na rin ang bubong at nakakalat ang mga kahoy. Ang buong struktura, ikinulong sa isang malaking trapal para ikubli ang pagsira. Barangay should be the first one in line. So kung may alam sila, they can always stop the demolition. And the barangay, if they will not stop the demolition, they can also be held liable. Ayon sa kapitan ng lugar, Sa totoo lang po, nag-apply naman po. Pero hindi pa naman sila binibigyan ng karapatan para maggiba. Pero wala pa akong nire-release na permisyo para mag-iba ng lumang bahay. wala rin daw pahintulot ang Department of Engineering and Public Works ng lungsod ng Maynila. Nakausap ko yung building official is wala silang natatanggapan na application. Kasi kung makatanggap man sila ng application, i-forward din namin sa i-check din namin kung historical yung building. Hanggang nakilala ng aming team si Architect Ed Sunico, na kabilang sa ika-4 na henerasyon ni Hilario Sunico. Ang number one memory ko dyan sa bahay na yan, siguro memory doon ng aking mga kapatid, ay yung aming lola ninang, si Jonicia Sunico, anak ni Hilario Sunico na tumira doon sa bahay na yan. 8 kami magkakapatid, so na-imagine mo kung gaano kaingay at gaano kagulo doon sa bahay. Naalala ko masyadong ma-presko doon sa bahay na yun. No? Walang aircon pero tagus-tagusan ng hangin. Ito yung original plano nung Sunico Foundry. No? Dito ginagawa yung mga kampana, yung mga bells no? Nung panahon na yun. So sabi ko nga may mga 200 sigurong bells yung recorded na ginawa. Siguro marami pa. Pag-amin ni Ed, matagal na raw na ibenta ng kanilang angkan ang matandang bahay. Napagpasyahan nung pamilya na ibenta na yung bahay no, sa isang Chinese na negosyante during that time. No. Malamang may ibang pangailangan yung pamilya noong panahon na yon. Ayon sa RA 10066, may karapatan naman ang may-ari ng bahay na ibenta, i-redevelop o ilipat ang pagmamay-ari ng naideklarang important cultural property. Pero kailangan makipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno gaya ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP. Hindi ko maalala kung magkano nung naibenta nung panahon na yun, no? Early 70s. Nung lumipat kami, nung early 1970s, wala pang declaration of cultural value or heritage infrastructure.